Sa pagpatuloy natin pagsusunod sa konstruksyon nitong NECR, ngayon lang ay narinig na natin ang sinasabi na ang NECR ay naayos na ang malaking bahagi ng right of way issue. At ngayon titignan natin dito sa may phase 2 magmula sa may Angeles Station hanggang San Fernando Station. Dahil ang dalawang istasyon nito ay ito ang may pinakamalayong agwat na istasyon. Nasa higit sa 14 kilometers ang distansya nitong dalawang istasyon. Kung dadaanin natin sa may kalsada, umaabot ito sa 17 kilometer. Sisimulan natin dito sa may Angeles Station at papunta tayo sa direksyon ng south papunta sa may San Fernando Station. At dito makita natin kung saan ba ang may mga construction sa kahabaan nitong 14 kilometer na gagawing bayada. Kung ano na ang mga latest development dito sa area at mga barangay na dadaanan nitong NECR main line o kung saan itatayo itong mga poste para sa reles ng tren o mga bayada. At dito pagkatapos natin sa may Angeles Station, ito yung makikita natin at makikita nga natin dito na intact pa rin ang mga puno sa bahaging ito at mayroon ng mga pangilan-ilan na nagkakaroon na dito ng pagtatanggal ng mga bahay o demolition sa mga natatamaan nitong right of way ng NECR. Pero mapansin din natin na mas marami pa yung maaring matatamaan dahil straight lang naman ang dadaanan nitong reles ng train. At sa parting ito makikita natin ang kahabaan nitong magiging alignment. Sa bahagi ngang ito ay may kakaroon ng kaunting paliko ang dadaanan ng tren at sa unahan makikita na natin ang kasalukuyang construction sa may bahagi ito ng Sapang Balin. Dito na tayo sa may bahagi ng Sapang Balin o sa may Barangay Baliti kung saan ay nagkakaroon naman dito ng ongoing construction. At matapos nga doon sa may bahagi ng Angeles Station, dito naman ay may kakaroon ng construction dito sa may bahaging ito. Dahil kung titignan natin ay hindi dire-diretso ang pag-construction nila, kung baga palaktaw-laktaw. At yan itong nakikita natin dito na mayroon silang hinuhukay dito, ito ay para ito sa mga poste. At makikita nga natin na medyo maiksi lang yung binabakod nila, dahil kung saan yung binabakod nila ay sigurado doon lang yun ang construction. At itong mga walang bakod ay wala pa yung magaganap na construction. At ito na nga yung nakikita natin noon dito sa may bahagi na ito ng malapit sa may Sapang Balin. May kahabaan dito na nasa ilang poste din ang ongoing na ginagawa nila. Yung iba dito ay natatapos na at yung iba naman dito ay mayroon na silang ongoing paglalatag ng viaduct dito. At makita nga natin dito ang maliit na ilog ng Sapang Balin sa gilid mismo nitong gagawin na release ng NECR. At ito na yung mga poste at sa unahan makikita na natin dito ang ongoing construction nila ng viaduct. Sa direksyon naman ang construction nila papunta na dito sa may Angeles Station at ang direksyon naman natin ay papunta tayo ng San Fernando Station. At ito na makikita nga natin yung ilang span ng viaduct na natatapos na nila dito. Ito ay sa may parte na ito ng Barangay Baliti. So ditong bahagi na ito ay dito pa lang yung muli na nagkakaroon dito ng viaduct. Magmula sa may Angeles Station, lumalaktaw ito at dito nagkakaroon na ito ng panibagong construction din nila ng mga viaduct dito. Ito ay sa may CPNO3
nagawa naman ng Italian Thai Development. Kasama ito sa may CPNO3 na kasama ang paggagawa ng Angeles Station, paggagawa ng Clark Station ay isang kontraktor lang dito sa may CPNO3. At ito na nga yung bahaging ito na tumatawid ang railes ng tren dito sa may Sapang Balin. At ito nga yung napuntahan natin dito, yung ongoing, dahil hindi pa talaga natatapos nila ang pagdidemolish dito sa mga kabahayan dito. Kumbaga marami ng mga bahay ang na-demolish nila dito sa mga dadaanan ng railes ng tren, ngunit mayroon pa ring mga ilan na hindi pa talaga naaalis. At kung mapapansin nga natin dito, ito yung bahagi sa dulo ng magkabilang gilid nitong ilog ng Sabang Balin. At mapapansin nga natin dito na mayroon na silang naka-stack dito na mga tubong malalaki para sa poste sa magkabilang dulo nitong ilog, sa magkabilang gilid nitong ilog. At mapapansin natin dito na wala tayong nakikitang mga ongoing construction or wala tayong nakikitang mga heavy equipment sa bahaging ito. Ayan, kung saan ay mahaba-haba na yung na-demolish nilang dalawang hilera ng mga bahay, pero ayan, mayroon pa ring natitira na hindi pa totally na wipe out ang mga kabahayan dito. Di ko nga alam kung bakit. At mapansin din natin na wala pang bakod ang mga area na ito, so ibig sabihin hindi pa ito magkakaroon ng construction. Makikita na natin dito ang straight ng right of way railes ng tren, no? At sa unahan makikita na nga natin dito ang construction yard ng CPNO3, kung saan nanggagaling itong kanilang mga segment box girder. At sa parting ito ay wala naman tayong makikita na mukhang malalaking obstruction dahil malinis, no? Wala ganong mga bahay sa may bahaging ito. At mapapansin nga natin dito yung matagal na nating nakukunan yung pagkahilera ng mga bayadak dito sa may bahagi ng right of way, no? So ito makikita natin dito na kung saan ang kanilang casting yard, at sa may bahaging ito ay dito siguro ang kanilang boundary ng CPNO3 at CPNO2. At sa parte namang ito ay makikita natin na mukhang mayroon pang matatamaan na mga kabahayan sa bahaging ito. At mapapansin natin dito sa ilang metro lang dito ay makikita na natin na mayroon na namang mga box girder na nakahilira dito sa may bahagi ng pagtatayuan ng railes, pero wala pa siyang mga poste. Kumbaga ginawa lang siguro nila ditong storage, no? At itong mga box girder na ito ay sa CPNO2 na ito, no? Kumbaga iba na ang contractor dito. At makikita nga natin dito na nagkakaroon na naman dito ng mga poste magmula doon sa may Sapang Balin, sa may Baliti. Dito muli nagkakaroon ng panibagong paglalagay ng mga poste, at matagal na natin nakita itong mga poste na ito, no? So ito po ito sa may bahagi na sa kabila ay sa may Sindalan. So magmula doon sa may construction sa may bahagi ng Sapang Balin ng CPNO3, dito na muli nagkakaroon ng construction na ito ay sakop na ito ng CPNO2. Dito na nagkakaroon ulit ng panibagong poste, at may nakalatag na rin silang mga box girder, no? So ayan, makikita natin dito na ilang metro lang dito ay mapapansin na natin yung ginagawa nila dito, na mayroon silang ginagawa dito substation. At ito na nga, mukhang tapos na nga nila dito, no? Ayan, makikita natin dito. At pagkatapos ng gumawa sila dito ng mga ilang poste, ito ay sa CPNO2 na ito, no? Sa may bahagi ng malapit sa kanilang casting yard.
So dito makikita natin na lumalaktaw na naman sila muli at mapansin natin na mukhang mayroon pang mga ilang matatamaan sa parting ito dahil straight na straight lang naman itong dadaanan ng treno. So makikita na natin pag may mga nakaharang na mga matatamaan para sa release, no. At dito na nga, no, makikita nga natin dito na dito sa kanilang casting yard ng CPNO2 at ito na nga yung kahabaan nitong bahagi ng kanilang casting yard, no, sa may barangay Sindalan. At mapapansin nga natin dito na dito sa kanilang hiliran ng kanilang casting yard ay may naitayo na silang mga poste at may mga box girder na rin at medyo kumonte na yung mga box girder sa kanilang casting yard, no. Siguro kunti na lang dahil nagawa na nila siguro ang marami para sa gagawing bayadag. At ito na nga, no, itong pagkatapos nga ng mga construction ng mga poste dito, so ngayon ito na naman yung papunta na ito sa may so baging ito ay papunta naman tayo sa may barangay Maimpis at mapansin nga natin dito na wala pa tayong nakikita na indikasyon na magkakaroon na dito ng construction sa may bahaging ito. At kung makikita nga natin dito na mukhang hindi pa malinaw kung hanggang saan ang gagawing release dito at intact pa rin yung mga puno at mga iba pang mga nasa right of way nitong NACR. So ito po ay sa may bahagi po ito ng barangay Maimpis. So makikita natin yung kahabaan dito ng street. I-straighten lang naman natin yan at yan yung magiging release ng tren. So ito po yung sa may bahagi ng Maimpis, no, at yan po yung right of way ng NACR. So wala pang mga development sa parting ito at iikot po tayo sa direksyon na papunta ng San Fernando train station, no. So dito mukhang may mga matatamaan pa dito sa may bahaging ito ng mga kabahayan. At yan, mapapansin nga natin dito na intact pa rin kung ano yung mga dapat alisin dyan sa release or magiging release ng tren. At patawid na nga tayo dito. So ngayon ang bahagi na naman ito ay sa may bahagi na naman ito ng Barangay Kibiawan. So ito mapansin niya rin natin dito na mukhang intact pa rin ang mga puno dito at wala pa tayong indikasyon na nakikita dito para sa construction ng release o mga demolition. So wala pa tayong nakikita sa may bahaging ito. At maaninag na nga natin doon sa unahan. Ito na yung sa unahan naman ay dyan naman po yung sa may Barangay San Agustin. So ditong parte na ito ay ito na po yung bahagi ng Barangay San Agustin. Ayan. So mapapansin nga natin dito na mukhang marami pa ang dapat
aayusin sa right of way ditong parte na ito, dahil wala pa tayong nakikita na kahit anumang mga indikasyon na talagang ready na itong area na to para sa construction. Dahil pag i-straighten natin yan, makikita natin na mukhang marami pang matatamaan sa bahaging ito. Ito ay sa may ano na ito, Barangay San Agustin. So makita nga natin dito, magmula doon sa may bahagi ng kanilang casting yard, ay mapapansin na natin ito na kung saan yung may nakita na tayong binabakod. Ito naman po yung sa may bahagi ng crossing ng MacArthur Highway at sa may Lasatin Boulevard. So ito na po yun, no, kung saan itatayo yung kanilang extra dos bridge. So ito po yung ganun kalayo ang nilaktaw no, magmula doon sa may bahagi ng Sindalan dito na sa may bahagi ng Dolores at kabila ay Barangay San Agustin ang nagkakaroon uli ng construction. So medyo malayo-layo yung wala pang nagagalaw na bahagi dito, no, para sa right of way. At ito na nga, no, pagkatapos na dito sa may bahagi ng gagawing extra dos bridge ay nakabakod na naman ito at dyan pa lang may construction at lumalakdaw na naman ito. Itong parte na ito ay sa may bahagi na ito ng Dolores, no. Ayan, so dito makita natin yung medyo bakas, no, para sa right of way at wala pa tayong nakikita dito na mga indication para sa construction. So nasa ilang kilometro na lang tayo, no, bago natin marating ang San Fernando Station. So makikita nga natin dito magmula doon sa may ginagawang gagawing extra dos bridge, so wala pang ano dito dahil itong bahaging ito hirap pasukin yung mga area na tong bahaging ito. Paglampas mo ng MacArthur Highway at Lasatin, hirap pasukin yung right of way dito dahil pag pumapasok ka dyan sa mga straight magugulat ka na lang, dead end pala yung mapasukan mo. So mahirap pasukin yung area na to at yan na nga nakikita natin. Ito na po yun sa may bahagi kung saan tatawid sa may Jose Abad Santos Avenue at napuntahan na nga rin natin yan na yung banda na yan sa may pagtawid ng tulay. Di ko lang alam kung ito ba'y susuong o tatawid sa ibabaw dahil mataas itong ginagawa nilang embankment dito sa may bahagi ng Jose Abad Santos Avenue. So ito na nga po yun, no. Ayan, at mapapansin nga natin dito magkabilang side nitong Jose Abad Santos Avenue mayroon na ring mga natanggal na mga kabahayan dyan. Ayan, at ito, so makita nga natin dito na ilang ano lang, no, so mukhang ilang metro o isang kilometro, higit isang kilometro na lang siguro ang distansya dyan marating na natin itong San Fernando Station. At magmula nga dito, ayan, wala na tayong ibang makitang construction kundi doon na lang sa may bahagi ng kasama sa construction ng San Fernando Station. So nakita na natin na magmula doon sa ginagawang ongoing paggagawa ng extra dos bridge, dito na muli ang construction na dito na sa kasama dito sa construction ng San Fernando train station. So ito lang po yung sa video natin ito na ipakita ko sa inyo ngayong pinaka-latest na development dito sa may NACR ngayong 2026, no. So ito ay sa construction ito, kung ano bang mga area ang may construction, kung gaano ba kahaba yung wala pang kailangan pang ayusin ng mga right of way. So nakikita na natin dito ngayon, no. Ito po ay magmula ng Angeles Station at hanggang sa may San Fernando Station. So makikita nga natin dito na ito po ang mga development sa may pinakamahabang agwat na estasyon, ang Angeles Station hanggang San Fernando Station, na mayroong 14 kilometers, no, higit kumulang ang distansya nitong gagawin nilang release. At sako po dito ang dalawang kontrata, no, ang CPNO2 at CPNO3 ng dalawang kontraktor ng Italian Thai Development at yung sa may CPNO2 Acciona Dilem na joint
Adventure. So ganun po kahaba ang distansya nitong dalawang istasyon na to, at ngayon makakuha na kayo ng idea kung ano na ba ang mga development dyan sa mga area na yan. Kung salamat sa inyong pagpanood ngayon. Ito na yung pinakalitis nating nakunan dito sa may San Fernando train station.